Sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po. Maligayang Kapaskuhan po at sa pagsalubong po ng bagong taon 2025. Pinagpapasalamat po natin sa dakilang Diyos na tayo po ay naririto. Marapat lamang na siya ay pasalamatan. Sa mga kapatirang naririto, pasasalamat po mula po sa ating kongregasyon na Jesus Black Batangas Church para po sa ating lahat. Pakinggan po natin ang aklat ng awit. Kabanata 29. Ngayon po ay December 29. Mangagbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan. Mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Amen po ba? Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Amen po mga kapatid. Handa na po ang ating mga sarili ngayong umagang ito. Ngayon po ang huling Sunday ng December, huling Sunday po sa taong 2024. Marapat lamang po na ang ating Panginoon sa pagpasok ng bagong taon ay atin pong pasalamatan. Tayo po ay tumayo. Bahagya po nating iyoko ang ating mga ulo. Ipikit ang ating mga mata, damhin ang banal na presensya ng dakilang Diyos. Salamat o dakilang Diyos ngayong umagang ito. Banal at makapangyarihang Diyos, Ama, sa umagang ito, lubos ka naming pinasasalamatan at dinadakila. Ang espesyal na araw na ito, Panginoon, ay aming ipinagpapasalamat sa iyo sa loob ng mahabang panahon ng buong isang taon ng 2024. Kami ay sinamahan mo at hindi mo kami binitiwan, O Lord God. Salamat sa iyong pag-aalaga, pag-iingat at pagyakap, O Lord God. Ganon din sa pagpapatawad na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Panginoon, ang araw na ito ay sinadya, O Lord God, upang kami makarating ng ligtas. Ganon din sa aming mga supling at mga anak, O Lord God. Ang pagpapasa ng baton, O Lord God, ang pagsasali ng legacy sa aming mga kabataan, O Lord God, sa aming mga anak na naririto, O Lord God. Maging sa aming mga magulang, sa aming mga leaders ng church na ito, sa pangunguna ni Pastor Mike, ni Ma'am Eunice, at lahat ng mga elders, at lahat ng mga kabataang naririto, lahat ng natitipon ngayong umagang ito. Amin pong inihahandog sa iyo ng buong buo ang aming sarili, O Lord God, upang kami magpasalamat at malayang makapagpuri sa iyo, O Lord, sapagkat ikaw ay banal, ikaw ay dakila, at dapat kang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa dakilang Diyos, ang matunog na palakpakan para sa Kanya ang pagpupuri. Tayo po ay magbigay ng Kanyang lahat ng lubos sa pagpupuri sa Kanyang kaharian. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah! Hallelujah! Come on, this end of 2024, when would they finish this year strong? And now let's give glory to God for His goodness and His faithfulness. Hallelujah! Let's worship Him today! Worship you, Father. We welcome you in this place. Be welcomed in your house, Lord. Sing, come now, run, fathers and sons, all tribes and tongues. Let's start singing. No sweeter sound than freedom found. Oh, we make it loud. So let's start singing. Celebrate. Celebrate the King seated on the throne. The glory is yours forevermore. Celebrate the Son. Look at what He's done. The blood of the Lamb has overcome. The greatest days are still ahead. Oh, it's just getting started. Our mountains quake. Our mountains quake. Every stronghold breaks over every grave. Hear us singing.
celebrate. We celebrate the King seated on the throne. The glory is yours forevermore. Celebrate the Son. Look at what He's done. The blood of the Lamb. Say celebrate. Celebrate the King seated on the throne. The glory is yours forevermore. Celebrate the Son. Look at what He's done. The blood of the Lamb has overcome. The greatest days are still ahead. Oh, it's just getting started. Come on, put your hands together. Yeah. Let's give Him praise. Are you ready to give Him praise? Give Him high praise. Give Him high praise. Give Him high praise. Give Him high praise. We'll give Him high praise. Give Him high praise. Give Him high praise. Give Him high praise. Sing it one more time. Give Him high praise. 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 Celebrate the King seated on the throne. The glory is yours forevermore. Celebrate the Son. Look at what He's done. The blood of celebrate the King. The glory is yours forevermore. Oh, celebrate the Son. Look at what He's done. The blood of the Lamb has overcome. The greatest days are still ahead. Oh, it's just getting started. Our lips will raise the loudest praise. Oh, we're just getting started. The greatest days are still ahead. Oh, it's just getting started. Our lips will raise the loudest praise. Oh, we're just getting started. Oh, oh. Father, we worship you in this place. We worship you today, God, for you are worthy. You're worthy of all our praise. Oh, for who else is holy and matchless in glory? Is worthy of highest praise. On who else is holy and matchless in glory? Is worthy. Come on, declare it. Who else? And matchless in glory, is worthy of highest praise. Who else is holy and matchless in glory? Is worthy. Go sing. Who else is holy? Who else is holy and matchless in glory? Is worthy of all the praise. And who else is holy and matchless in glory? Is worthy. Oh, He's worthy. 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 So celebrate the King seated on the throne. The glory is yours forevermore. Look at what He's done. The blood of celebrate the King seated on the throne. The glory is yours forevermore. Celebrate the Son. Look at what He's done. The blood of the Lamb has overcome. The greatest days are still ahead. Oh, it's just getting started. Our lips will raise the loudest praise. Oh, it's just getting started. The greatest day
We're singing new song to you, God. You guys got wild a river, a living fountain. Fountain that never will run dry. And it's an open heaven. It's an open heaven. You're in. And we will never be denied. We will never be denied. Cause we're stirring up. We're staring up deep to the wells. Stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in. You see, cries out. Deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Cries out to deep, cries out to you. Deep cries out to deep cries out to you. Cry out to we cry out to you, Jesus. Sing out, God, a river. I've got a river, a living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven. It's an open heaven. You're releasing, You're releasing. and we will never be denied. We will never be denied. Yes, we're stirring up. Stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. We're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in. Deep cries out to you. Cries out to deep, cries out to you. Deep cries out to deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. See, deep cries out to you. Cries out to deep, Deep cries cries out out to to you. you. Cries out to deep, cries We out cry out to you, Jesus. We cry out to You, Jesus. We're falling into deeper waters, coming after you. We're walking into deeper waters, going after you. Come and sing it again. We're falling into deeper waters. Deeper waters, coming after you. We're walking into deeper waters, going after you. We're going after you. We're going after you. We're going after you. Jesus, we're going after you. Going After you. Going after you. Jesus. Okay, may gusto lang ako itanong sa inyo, no? Sino dito ang love na love ang Lord? O, di ba? But God says, Jesus says, kapag mahal mo ako, syempre, susundin mo ang saan ako pupunta. Kung anong gusto kong gawin para sa'yo, gagawin mo. Ano? So this 2025, this new year, are you ready to follow Jesus more than this year? Are you ready to follow Jesus more next year than this year? Okay, let's sing this with me. If he goes to the left, we go to the left. If he goes to the right, we go to the right. If he goes to the left, we go to the left. If he goes to the right, we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody.
everybody. If he goes to the left, we go to the left. If he goes to the right, we go to the right. We dance, 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 dance in the river. dance, 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 everybody. If he goes to the left, we go to the left. If he goes to the right, we're gonna jump. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, he goes to the left. If he goes to the right, we're gonna shout. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, shout. Come on, let's give it praise. Cries out, the deep cries out to you. The deep cries out, the deep cries out to you. We cry out, we cry out to you, Jesus. Deep cries out, the deep cries out to you. Deep cries out, the deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. I'm gonna give him all the praise. Give him all the praise. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. 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 Hallelujah, Jesus. We worship you, God. Hallelujah. This morning, why don't we thank the Lord for everything that He is done in our lives this year 2024. Just thank God for His faithfulness, for His goodness, for all the victories that we have won through Him. Hallelujah. Yes, God. We want to thank you, God, for your faithfulness for this whole year 2024, Lord. We want to thank you, God, because in good times and hard times, you are always there with us, Lord. You will always remain faithful, Lord God. Even though, Lord God, there are times that we are unfaithful to you, Lord God, but you never will, Panginoon, oh God. You're always there, Panginoon, for us. Ready to forgive us, Lord. Ready to hold our hands, Lord God. Ready to reach out, Lord. We want to thank you, God, for all the victories, Lord God. That through you, Panginoon, we already have won, Lord God, every battles, Lord God. In every situations, Lord God, that we are into, Father God. So, Lord God, we want to thank you, God, for this year, Lord God. Because, Lord, you are so good. You are so good to us, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. And as we worship you, Lord God, this morning, Lord, we want, Lord God, to give, Lord God, the best worship that we could give to you, Lord. Lord God, as we open, Lord God, our mouth, Lord, as we raise up our hands, Lord God, as we dance, Lord God, as we sing, Lord God, we want to give, Lord God, the best worship, Lord God, that we could give, Lord God, to you this morning, Lord God. And we offer, Lord God, our hearts before you, Lord God. And fill us, Lord, with your presence, Lord. Fill us, Lord, with your spirit, Lord God. The four corners, Lord God, of this church, Lord God. May we be able, Lord God, to feel your presence, Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. You're so faithful, Lord. I call you faithful for the promises you kept in every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I'll
open door. I call you faithful. I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful. I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful. I just wanna thank you, and I just wanna thank you, I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I just wanna thank you, and I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, Jesus. All my words fall Sure, I got nothing new. How could I express all my gratitude? Jesus, I could sing this song as I often do. Every end must stand, and you never do. So I throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah to your name, Jesus. I got a one response. I
you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah. Lord Jesus. So come on, my soul, oh, don't you get shy of me, lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy of me. Lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the so that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. So that I'm singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy of me. Lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy of me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
we, Lord God, want to worship, Lord God, that we want to give praise, Lord God, that we want to give glory, Panginoon, Lord. Because, Lord, you are the one, Lord God, who is worthy, Lord. Worthy, Lord God, of all our praises. Worthy, Lord, of all our worship, Lord God. Hallelujah, God. So, Lord God, we want, Lord God, to give you, Lord God, the highest worship, the highest praise, Lord God, we can ever give, Lord, this morning. And we want, Lord God, to glorify your name, Father. We give you, Lord God, the worship, Lord God. We give you back, Lord God, all the worship, Lord God. We magnify your name, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Yes, Lord. Na-bless po ba ang lahat? Bago tayo pansamantalang umupo, atin lang pong ipagpatuloy ang momentum ng ating panambahan. Tayo po ay dumako sa ating kapatiran. Humanap tayo ng isang mabilisang panalangin sa ating kapatid. Sige po, para po tayo maging strong sa pagtatapos ng taon. Hinihikayat ko po ang lahat na makakita ng kapartner, may pag-pray po natin. Sige po, time starts now. Go! Ipanalangin po natin sila. Sige, dakilang Diyos. Lahat po, may panalangin. Lapitan po natin. Lahat po, mga kapatid, isa pong munting kahilingan. Kailangan po natin na mas mapalakas natin ang espiritu ng ating mga kapatid. Magpalakasan po tayo sa isa't isa. Sapagkat nakikita po ng bawat isa ang pangangailangan sa pananalangin. Yes, Lord God. Yes, hallelujah. Alam namin, Panginoon, ang kasagutan ay nasa iyo, O Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon. The miracles, Panginoon. O Lord God. Yes, Jesus. Sana po lahat na ipanalangin ang ating mga kapatid na naririto. Yes, Lord God. Hallelujah. Yung pag-ibig ng dakilang Diyos ngayong umagang ito. Hallelujah, Lord God. Masarap ang kapatiran na nagpapanalanginan sa isa't isa. Ito yung katuwaan ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay nananalangin. Galak na galak ang Diyos sa kanyang mga anak na nananalangin. Kayang abutin ng Diyos ang karaingan ng bawat isa na naririto, O Lord God. Maging physical man yan, spiritual, promotion, lahat ng dalahin sa buhay, O Lord God, aming pinagkakatiwala sa iyong banal na paanan. Dahil ikaw ay Diyos na mabuti. Amen. Isa pong matunog na palakpakan para sa ating dakilang Diyos. Napagpuri po ba ang lahat? Napagpala po ba? Salamat mga kapatid, kayo pong naririto. Welcome po sa Jesus Flock Batangas Church. Ngayong umagang ito, pinasasalamatan po namin kayo at mas pinili ninyo, mas pinili natin na tayo ay makarating sa lugar na ito. Amen po ba? Para po sa ating church news and announcement, ngayong umagang ito, welcome po, welcome sa ating panambahan. Today is, kaya ng aking sinabi kanina, ito yung huling linggo sa buwan ng Disyembre, December 29, and huling Sundays sa taong 2024. Amen po ba? Kaya naman, tayo ay dadako sa ating church news and announcement, year-end offering service. Ngayon pong araw na ito, magaganap po iyon sapagkat nakasaad po riyan, grateful for the past, hopeful for the future. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Bring your best offering and alabaster. No? So gaya po ng announcement ng mga nakaraang Sundays, ito po yung pagkakataon natin na yung atin pong nilikom at tinipon
para sa kaharian ng Diyos, atin pong ihahandog mamaya sa panahon po ng tithes and offering and yung year-end offering. Amen po ba? Nai-ready na po ninyo ba ang ating mga lukbutan, ang ating mga alkansya para sa ating dakilang Diyos? Amen po ba? Pinagpalang bagong taon po, mga kapatid. Amen? Worship God, love people, and transform nations. His mercies are new every morning. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen? From Lamentations 3:23. Next. Araw ng Lunes bukas, December 30, afternoon, magaganap po yung Leaders General Meeting. Taas ang kamay ng mga leaders ng church. Taas po kayo. Marami po yan. So may pagpupulong po sapagkat tayo po ay magkakaroon ng refleksyon at mga pagsisiyasat at mga plano. Amen po. Sunod na announcement. Sana po lahat available. Jesus Plaque Batangas Church Christmas Raffle. Ito po inaabangan. Ano pong petsa ito magaganap? Sa January 5, araw ng Sunday, first Sunday of the month ng 2025, magaganap na po yung inaabangan nating iyan. No? Napakarami pong premyo. Ma'am Neds, marami pang tickets? Meron pa? Meron pa po. Pwede pa pong bumili. Napakarami pa pong tickets. No? Pero ang mahalaga po, yung coupon, kasama po ng inyong bayad, huwag po kayong lalabas na tarangkahan ng hindi naisusulit yung bayad. Sapagkat may invalid po yung inyo pong pagsali at paglahok. Pagdami po ng tickets, pagdami po ng inyong binayaran, at naisulit po, pagkakataong dumami ang tsansang manalo. Amen po ba? So, last submission na po, kung may pagkakataon, ay atin pong maipagkaloob na yung ating kabayaran. So, January 4, araw ng Sabado, ay huling oras, alas 5 ng hapon, baka kayo hahabol para may sumite yung ating mga tickets. Grand draw, gaya ng sinabi, January 5, after ng ating Sunday service. Christmas raffle. Ang proceeds po niyan ay patungo po sa ating lot and building. Amen po ba? Sunod pong announcement. Bago po magpatuloy ng ating announcement, lumingon po kayo sa bahagyang likuran. Makikita nyo po ang galing sa ibayong dagat ng mga kapatid natin. Si kapatid na Rosemary Neneng Napa. Palakpakan natin from Italy. Welcome to the Philippines. Ganon din si kapatid, classmate, brother, Ploy, Panopio, Prudencio. Happy birthday! Happy birthday! Graduate ng MPM. Happy birthday po! Ganon din si Kuya Pak from ang ating overseas Filipino workers, Kuya Michael Evangelista. Welcome to the Philippines. Now, okay? So, medyo puyat na. Meron pa? Sa katabi ng Ate Gina, New Face. Welcome po sa ating lahat. Welcome po sa ating lahat. New Year's Celebration 2025. Excited na po ba ang lahat? January 5, gaya ng sinabi na, may paalala lang po dito. Mayroon pong kaunting prerequisite. Kailangang magsuot, humanap ng kauring kulay, berde, green, kauring kulay. So, kung may pagkakataong makapagsuot, yun po ay kailangan. Bakit? Berdeng panahon, no? At yung palaala, mamaya bago kayo aalis uli, yung 100 pesos para po doon sa ating pagkain sa araw ng Sunday, Ma'am Neds, kukolektahin na po yan, no? Ate Beb, yung 100 pesos, no? Ang 8 taong gulang pababa na ating mga anak. Sino 8 taong gulang pababa na ang mga anak? Ay tumaas. Yung po ay libre. Pero yung 8 taong gulang pataas, magdadala na ng pagkain, no? Baka pwede pang magdala galing sa tahanan dahil marami pang tira ng New Year's. Atin pong pagsasalu-saluhan dito. Amen po ba? No? Bawat isa po ay maghahanda ng talent. Gaya ng ginanap sa Anilaw. Oh, naku, talagang puyat kagabi. No? Anilaw, got talent. Talagang puyat. Talagang ako'y naging punong hurado. No? Okay? Everyone is encouraged to share their talents, singing, dancing, and more.
form a pair, a group, or simply katawan natin. So lahat, walang exempted, lahat ay kasali. Amen po ba? So masayang masaya po ito. Life nets or ministry groups are encouraged to present something or representative. We will have some fun games. Kuya Andy, Machuno rin, Kuya Raper, Daddy Ted, yung ating grupo, Machuno rin, may ipipresent. Ayan. Okay po. Sunod na announcement. Ito yung inaabangan, matagal lang sinabi. Sana po makapag-ipon ang ating mga kabataan sapagkat sa Caliraya, Lumban, Laguna, during Holy Week, magaganap po yung ating youth camp. Nasa right training, phase 1, humility. Saang lugar? Asia Pacific Theological Seminary at Baguio City, Province of Benguet. Kailan? April 21, 22, 23, 3 days, 2025. Mag-ipon-ipon na po. Excited na po ba? Sunod po ang announcement. Ito po, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Nung nakaraang Sunday, tayo po ay nakalikom, nakatipon po tayo ng amount na 58,283. Sa atin pong buwanang butaw na 90,000 pesos, nalalapit na po yan. So ngayon ay last Sunday of the year, last Sunday of December, mas mainam pang napamaskuhan para sa Lord. Amen po ba? 370 days to finish our lot and building. Amen po. Amen. Ating countdown natin, 2 araw na lang, 14 hours, para po sa ating New Year's countdown, Jesus Black Batangas Church. Excited na po ba? Ha? So bago po magmarahuya, ayan na po. Ha? Tawagin na po natin ang ating Sunday schools, the teachers. Halika kayo, anak pa more, anak pa, kailangan natin pagpasalta. Maraming babies ngayong taong 2025 sa mga may kakayahang lumikha, gumawa at legal na mga anak. Sa panahon ngayon, dapat marami. Sa ating mga guro, iunat po natin ang ating mga kamay para sa panalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, hinirang mo at pinili ang mga kabataan at mga kids na naririto sa iyong harapan, O Lord God. Ganon din sa mga magulang na talagang patuloy na nagbibigay inspirasyon ang mga musmos na mga batang ito, O Lord God. Sa kanila naroroon yung pag-ibig at tagapagpasaya sa tahanan nila, O Lord God. Lalo tigit sa aming simbahan, sa aming school, Panginoon, O Lord God. Sa Sunday School Ministry, sa aming mga guro na patuloy mong ginagamit as volunteer, O Lord God. Naroon ang kanilang mga puso dahil ang mga batang ito'y uhaw sa pagkatuto, O Lord God. Lalo tigit sa kabutihang asal, sa pundasyon ng pagiging isang mabuting Kristiyano, O Lord God. Naway patuloy na lumakad ang mga batang ito sa katotohanan at patuloy na magbigay impluensya sa marami pa nilang kalaro, kapitbahay, kahanggan, at mga nakakasalamuha sa pang-araw-araw nilang pamumuhay bilang isang bata. Sa aming mga gurong naririto, O Lord God, naway patuloy nilang ibukas ang kanilang puso, pagmamahal at pagyakap sa mga batang naririto, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus, we dismiss them with your love. In Jesus' name, amen and amen. Special Sunday po. Atin pong tawagin ang maghahatid po ng mabuting balita at mensahe ng ating dakilang Diyos. Tawagin na po natin sa katauhan po ni Pastor Mike at ni Ma'am Ness ang nag-iisa. Ma'am Soyla, anyayahan. Anyayahan na po natin ang dakilang Diyos. Anyayahan Iskalon. Sa kanyang buhay, atin pong ipanalangin siya na makapaghatid. Patuloy na makapanghikayat ng inspirasyon. Ma'am, halika. Amen. Hallelujah. Nakaupo na po ang lahat. Lahat po may upuan. Hallelujah. Bago po tayo magsimula, nais ko pong tawagin ang aking pinakamahirap na pinaglihi sa lahat-lahat. Dave, bawi ka sa akin. Ako yung ipag-pray. Talagang dini po ako tangis. Halika anak. Wow. Kung alam mo laang. Atin pong stretch ang ating mga kamay sa aking butihing mama.
Lord, alam mo ang laman ng kanyang puso, Lord God, ang kanyang mga iniyak tuwing gabi na hindi namin alam. Pero Lord, nandoon ang iyong healing, nandoon ang iyong pag-asa. Lord, naroon ka bilang tanglaw, ikaw ang pagmamahal na kanyang kinakailangan. Kaya Panginoon, maraming salamat dahil sa buong taon ay you saw us through. Wala sa lambak, Panginoon, ng mga disappointments, mga bagay na hindi namin inaasahan. But Lord, in all these things, you've shown how truly great you are. So Father, we thank you. Anoint her. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you, anak. Nasa na yung panyo. Simula pa lang po inaluhan na. Good morning po. Akin mo na po rin ibababa. Ang Diyos po'y mabuti. Ano po? Tayo pong lahat ay hindi karapat-dapat, pero tayo po'y minarapat ng Panginoon. Tayo kanyang tinanggap na mga anak at kanyang minahal. Kaya po'y masaya, patapos na ang 2024. Kakatuwa, ano po, ang aking prayer po nung last year ay naririnig pa. Kahit ko magkita ng panyo. Nasa bulsa pala. Matanda na nga. Okay po. Kuya Melchor po, ikaw, mahaba rin. kumain po kayo ng almusal. Okay po. So, ang Diyos po ay ating papasalamatan sa taong ito. Thank you, worship team. I love those songs. Hindi ko man alam yung lyrics. Pero, hindi ko alam yung awit, pero yung lyrics, makahulugan. Puro pasasalamat sa Panginoon. So, tapos na po ang Pasko, tayo tutungo sa bagong taon na ako po ay ito yung pinaka-excited akong taon sa talang buhay ko. Dahil mamaya po ko ito kwento sa inyo. Ano po? So, nabuksan na po ba lahat ng regalo? Kung ati kaabot-abot lang, binuklat nyo na agad eh. And syempre po sa lahat ng regalong ating natanggap, masaya pong magbigay. Ano po? Napakasaya po nun. Yun po ay pinaghahandaan ko na October pa lang. November, kung alam lang na yung mga inaanak. November pa lang, nakakaltas na yon. Nakatago na. Dahil gusto nating magbigay, magpasalamat. Pero masaya po ang tumanggap. Masaya din, ano. Pero sa akin, mas masarap ang magbigay. Pero among those gifts, meron po tayong paborito. Ano po? Tama. Meron tayong laging tinitingnan, lagi nating hinahawakan, sinusukat natin kung ito ay damit. Tapos, gusto nating i-post, pero hindi natin may post, baka may mahili. Ano po? Yung mga gano'n. Okay po. So, ang akin po i-share sa inyo, ano yung greatest gift of all gifts? Amen? Yan. Thank you. Salamat po sa Panginoon. Ating pong basahin ang Galatians 3 verse 14. So that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. This is my devotion. I think it's August. Umiyak lang po ako din sa verse na to. Dahil yung Holy Spirit na nagkaroon po ako ng pagkauhaw upang kilalanin. Ano ba tong Holy Spirit? Mas, alam ko, siguro, pero parang kulang. So, yan po nang sinabi ni Pastor, parang ako po ay nag-atubili pa. Pero this time, dahil ito po ang paraan ko para pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan, atin pong namnamin, kilalanin sino ba ang Holy Spirit. Okay, let me share 2 kings from 1 King. Tabasa niyo na po ang 1 King, 2 King, Chronicles. So, wag lamang New Testament. Maganda po ang New Testament. Nandun ang salvation ng Panginoon. Pero maganda pong balikan natin yung nakaraan. Nakaraan na kasaysayan, doon tayo matututo. I love history. Masarap balikan yung kasaysayan ng ating bansa, kasaysayan ng mga naging pangulo. Ayoko na lang Amerika, di ko maintindihan. Basta Pilipinas na lang. Pero mas masarap pong balikan ang kasaysayan ng ating mga nakaraang mga pinili at itinalaga ng Panginoon. Unahin po natin si King Saul. I have here comparison. Sunday school yan, Ma'am Leka. King Saul and King David. I love these 2 kings na masarap pag-aralan.
yung kanilang buhay. Hindi nakakasawa. Akala ko, marami na ako naunawaan, pero all throughout, habang binabasa ko, meron pa pala. Yun po ang kabutihan sa salita ng Diyos. Hindi po nauubos yung kanyang mga tinuturo. Okay. So, tingnan po natin si King Saul. Siya po ba ay tinalaga ng Panginoon? Siya po ba ay pinili? Sino pong kilala si King Saul? Hindi po si Pablo, ito po ay sa Old Testament. Sa 1 Samuel 10 verse 1, then Samuel took a flash of oil. Si Samuel po yung propeta ng panahong ito, and poured out it on his head and kissed him. Ang tinutukoy po dito ay si Saul. And said, has not the Lord anointed you to be prince over his people, Israel? Nakakamangha po dito dahil hindi lang po siya binuhusan ng langis in-anoint. Nandun yung halik, nandun yung pag-ibig na binigay ni Samuel at syempre dahil sa kalooban ng Diyos. Siya po ay si King Saul. Check po natin yung profile. Yan. Tayo po pag mag-a-apply, tine-check po yung ating profile. Tama? Tinitingnan. Pinakaya ko dong ilagay yung height, yung weight. Tapos yung apelido ko po haba-haba. Anyayahan. Tapos lalong humaba. Profile. Mahalaga po yun pag nag-a-apply tayo. They check our profile, kung sino tayo, taga saan, ano ating natapos, ano ating skills. So, check po natin ang profile ni King Saul. Sa 1 Samuel 9 verse 2, atin po siyang i-describe. In-imagine ko po siya nung ito pinag-aaralan ko. Siya po ay pinakagwapo among Israelites. Tikim ang mga pogi dyan. And taller than any of the people. Siya yung pinakagwapo, siya yung pinakamatangkad. Imagine niyo yun, ano? Tapos, siya ay pinili ng Diyos na maging hari. Imagine niyo yung kanyang, siguro malayo pa lang, tanaw mo na, tapos mapapalingon ka talaga. Meron talaga nakakapalingon, ano? Pero pag mayroon, ay wag na pala. Di ba? And then, siya po ay military leader. Ito po yung kanyang profile. And then, syempre, habang siya po ay napili ng Diyos na hari, ito po yung kanyang mga accomplishments. Yan. Sa mga teacher po, mahalagang may accomplishments bago matapos ang taon. Siya po ay marami pinagtagumpayang laban. Marami po siyang pinanalunan. Masarap po yung pakiramdam na nananalo. Panalo ako dyan. Pagka po nananalo yung aking mga coach, akong coach niyan, deep inside. Ayan. United the Israelite tribes. Ano pong 12 angka na ito'y laging kagulo. Ano po? Hanggang ngayon naman po, ang ating mga barabarangay, kakagulo pa din, eleksyon na. Pero ito po ay iba. Ang Israelite ay talagang magulong lahi, mga pasaway. Laging susunod, hindi. Susunod, magbabago, tapos babalik sa dati. Pero nagawa po ni King Saul na sila ay pagkaisahin. Yung po ang pinakamaganda na kanyang nagawa. And then, tingnan din po natin si King David. Ayan, King David. Kilala niyo si King David, ano ba? Ang ating harpist. Siya ba'y pinili rin ng Diyos? Anointed din po ba siya? Sa 1 Samuel 16 verse 13, NIV version, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. I love that word now, rush. Kaya po naka-bold naka-bold letters po. Nagmamadali, ibinuhos, bumuhos o pinaliguan, mabilis na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Then, syempre may profile din po si King David. King David. Tingnan natin kung siya po ba yan. Si King David po ay isang shepherd and harpist. Siya po ay worshiper. Physically, siya po ay gwapo din. Hindi ko na lang inilagay. Hindi ko na rin po ma-imagine kung sino sa dalawa. Pero sabi nga po, di ba, hindi tayo titingin sa puso, sa panlabas. Yan. Siya po ang profile ni David. Isang shepherd na naglilingkod sa Panginoon. At syempre, alam natin na siya ang ginamit ng Diyos upang talunin si Goliath. Napakagandang kwentong, hindi rin nakakasawang basa-basahin at ikwento sa ating mga bata.
syempre siya ay meron din pong accomplishments. Ano ba ang kanyang mga nagawa? Ganon din po, pinagkaisa niya ang tribo ng Israel, ang 12 tribo. Tinalo niya ang Jerusalem, and 73 of the Psalms was written by David. Okay, so pag titimbangin po natin, pareho silang mahusay, pareho silang may accomplishments, at pareho silang anointed. Sabihin po natin, anointed. Okay. So now, tingnan po naman natin yung kanilang mga pagkakamali. Yan na po yun. So let us compare. Yan, tayo po ay mag-a-analyze muna. So sa King Saul, sa mga boys, pakibasa boys natin. Mga boys po. Ano po ang sins ni King Saul? Spiritist. Mamaya ko na pa-explain. Sige po, yung spiritist po, among those sins, yung pong panglima, diyan po iniwan ng Espiritu ng Diyos si King Saul. Iniwan na po niya. Bakit? Nung buhay pa po si Samuel, hindi po siya nakikinig sa mga pinapayo at sinasabi ng Panginoon through Samuel. Pero nung namatay na si Samuel, kanya pong pinakausap, gusto niyang kinausap niya talaga. Kumuha siya ng, ako po'y natatawa din matigas nga ang ulo nitong si Samuel. Si King Saul. Patay na, nung nabubuhay, hindi niya pinakikinggan. Kahit sinasabi na ni Samuel ang kanyang kasalanan, kanya pong itinatanggi. Never po siyang umamin. Blame niya sa iba. And ito nga po yung panglima, na kahit patay na, kanya pang kinausap. Kasalanan po iyon. Ano po? Siguro po yung yung nilalaro namin ng bata, pinagsisihan ko yun. Yung Spirit of the Glass, palit demonic. Hindi ako yung sa Lord. Grabe. Tatama po sa loto. Yes, no, naipod nga. Totoo po. Pero that is a sin. Kasalanan po yun. And inuulit ko po ang pagtawag sa espiritu ni Samuel, ang pinaka nag-udyok sa Panginoon para iniiwan na siya. King Saul. And alam niyo po, automatic, may pinili na agad ang Panginoon. Kahit po basahin natin sa 1 King, matik, may pinili na agad. That moment. Dahil, yung kanya pong series ng hindi pagsunod ay mababasa natin for 40 years, hindi po talaga sumusunod si King Saul. Meron siyang kanyang alam. Pag siya'y sinita, siya po ay gagawa ng excuse. And, matigas nga po ang ulo. Okay, tingnan lang po natin si King David. Ito naman ay girls ang babasa. Para po kayo hindi antokin. Okay, ladies, King David. Ano naman po ang mga kasalanan ni King David? Adultery, lying, murder, abuse his power, hypocrisy. Okay, pinakamarasang marka ni Ate Beb. Okay, atin pong timbangin. Alin po sa dalawang hari ang may pinakamabigat na kasalanan? Si King Saul, magsasabi si King Saul, King David. Pero, para po sila nagkasala. Tama po? Pareho sila nag-commit ng sin. Pareho nilang binigo ang Diyos. Yung anointing ng Panginoon, pareho bang nasa kanila? Yes. Pero during those years, habang sila naglilingkod sa Panginoon, ito po yung mga nakomit nilang kasalanan. Sin, I don't know. Kasi sa akin, mistakes, failures is different from the word sin. Mas malalim. Pagkakamali, pero iba yung nagkamali sa salitang kasalanan. Mabigat po ito. Kung titimbangin po natin, kasi ang kasalanan ni King David ay pangangalun niya. Pagpatay, planado ba lahat ni King David? Yes, sinadya niyang. Babasahin natin ang kwento, si King David ay inutusan ang kanyang mga sundalo para nasa front line ang asawa ni Bathsheba. Ang babaeng kanyang pinagnasahan nung hindi siya busy. Kaya po tayo dapat laging busy. Ano po? King David committed the most biggest sin, mapigat, kumpara kay King Saul. Pero, tingnan po natin, ano ba ang nangyari kay King Saul? Balik po tayo kay King Saul.
Because of Saul's disobedience, he no longer had the Lord's protection. Every time we commit sin and we disobey God, the Lord's protection is not there. Maybe you are still alive, pero how about your protection? About your soul? And ito yung pinaka-tragic, nakakalungkot sa akin bilang magulang. His army, along with his sons, were killed. Lahat ng kanyang anak ay namatay sa digmaan. Yun po nakakalungkot. Pero titimbangin po natin, mas mabigat ang naging kasalanan ni David. Pero, ito po pa ang mas malungkot. Sa 1 Samuel 31:4 verse B, hindi po siya namatay in natural death. Saul experienced distress. Hindi po siya nakakatulog, hindi siya nakain. Tayo po ba yun? Hindi na nakakatulog, hindi nakain. Nagkaroon siya ng mental health problem. Kailangan niya si David ang mang-aaliw para siya ay gumaan ang pakiramdam. Si Saul po ay hindi namatay sa natural death. Siya po ay nag-suicide. 1 Samuel 31:4b, therefore Saul took his own sword and fell upon it. Gusto niyang patayin siya ng kanyang sundalo, pero ayaw sumunod ng sundalo. Ayaw ko na siya'y nasusukol na. Parang ito may pagkahapon, mahapon po yung pag nabibigo ay nag-suicide. This is the first Bible story na may suicide. Nakakalungkot. He is anointed, pero bakit? Bakit lahat ng meron siya ay nawala? Because of disobedience. Pero tingnan po natin si David. Si David po ba ay naka-recover? Siya po ba ay nakabangon sa lugmok ng kanyang kasalanan? Tandaan natin, may ebidensya ang kanyang kasalanan. Ilang araw na po nating pinag-aaralan yung word na evidence. Buhay na ebidensya po ay si Solomon. Si Solomon po ang naging anak ni King David kay Bathsheba. Ang kanyang ginawang wife, illegal nga lang na paraan. At talagang kahindik-hindik ang kanyang ginawa. David was still alive and Solomon was anointed as a king of Israel. This is God's generational blessing. Buhay pa siya. Nasaksihan ni David nung maging hari si Solomon. Kung si King Saul, namatay ang kanyang mga anak at siya namatay siyang hindi masaya. Siya'y malungkot, siya'y bigo. Kasi wala na ang espiritu ng Diyos sa kanya. Samantalang si David ay buhay pa. Andyan po naka-highlight. Naka-yellow. Alam na yan ni Gian. Gian? Aging yellow ang ginagamit ko. Buhay pa siya at nasaksihan niyang inanoint ang kanyang anak. Sino dito ang gustong masaksihan pantagumpay ang inyong mga anak? Taas po ang kamay, mga magulang. Yan. Alam niyo na susi. Ang susi po, yes, kahit wala pa kang anak, dalaga pa lang, pinagpe-pray na dapat pati magiging mga anak. Yun po yung sineshare ko sa mga anak. Hindi pa kayo sinisilang pinagpe-pray ko ng inyong future. Ganon ka-advance. Kasi ayaw kong tanasin nila yung hirap. Yung hirap ng hindi nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Thankful po ba tayo na tayo buhay pa? Ang dami pong namatay nung bagyong Christine. Ayaw ko nang panoodin yung nakaka-depress, nagkoko sa akin ng depress. Parang nalulungkot ako. Nalulungkot ako na wala akong magawa. We are still alive. And ang mga mahal natin ay buhay pa. Tama po. Yung iba yumaon na, pero meron pa rin. Nandiyan pa rin yung mga mahal natin sa buhay. Again, hindi lang po si David ang anointed, pati ang kanyang anak. Gusto niyo po bang anointed ang inyong mga anak? Ha? And isa pa po, si Solomon ay nabigyan niya ng instructions. Anong kanyang panuto? Anong kanyang sinabi? Sa 1 King 2 verse 1 to 4, David gave his son Solomon instructions to follow God's ways and keep His commandments. Bago po siya malagutan ng hininga, nakapagtagubilin siya sa kanyang mga anak. Nagawa po ba yun ni Saul sa kanyang mga anak? Hindi. Hindi na po. Mahirap pong mangaral
sa ating mga anak kapag tayo ay sumusuway din. Mahirap pong papuntahin sa Sunday school, sa church, ang ating mga anak kung tayo mismo hindi excited kapag Sunday. Amen? Dapat po tayong nangunguna na tayo ay gigising ng maaga, tayo ay matutulog ng maaga para gumising ng maaga. Dahil tayo excited magpuri sa Panginoon. Doon po ang blessing sa buhay ni David. Hindi lang niya nasaksihan, nabigyan niya pa ng mga instructions. At ang instructions niya hindi mag-asawa ka ng mayaman, kayo mag-asawa ng may lupa, hindi ganon. Ikaw ay mag-aaral mabuti, iba. Huwag mo iwasan mo yung apelyido na yun. Diba? At teenage, may nakwento ka saan dati. Naalala ko bigla, may angkan, huwag yan ang pipiliin mo. Kwento, naalala ko lang bigla. Hindi ganon ang mga pangaral ni David kay Solomon. Na ito ang babae ang pipiliin mo, aray galing sa mayaman, maraming lupa. Ganon kasi ang pamantayan ng ating mundo. Tama po? Ang katwiran ko naman hindi naman siyang may lupa, yung magulang. O hindi. Hindi din kanya, mas maganda yung galing sa kanya. Okay, David gave his son Solomon instructions. Sa aking mga kapwa magulang, mahalaga po ito na sa atin magmumula ang instructions para sa ating mga anak. Pero tingnan, bakit ganon? Parang unfair. Bakit ganon ang pagkilos ng Diyos sa buhay ni David kaysa kay King Saul? Si King David ay mas malubha ang naging kasalanan. Tama? Kasi sa akin, parang bigat ng kanyang kasalanan. Inasawa niya, tapos yung asawa nung natunay na pinapatay. Okay. Bakit siya pa naroon? Bakit may redemption sa buhay ni David? Psalms 51. Sabay po nating basahin. Psalms 51, verse 3. For I know, and my sin ever before me. In heart, O God, and renew a right spirit within me. Verse 11. Okay. Kung titingnan po natin, akala natin, ang Holy Spirit, nababasa lang natin sa New Testament. Pero sa panalangin ni King David, bakit ganon ang pagkilos? Bakit naroon ang pagpapala, ang revelasyon, ang redemption sa buhay ni David? Dahil sa verse 3, inamin niya ang kanyang kasalanan. Nahalaga po yung ating pag-amin. Unlike Saul, hindi siya umamin. Never siyang umamin. Sinisisi niya lagi sa iba, tinuturo niya sa iba. Hindi siya umamin kailanman. And never po siyang nagsisi. Bakit? Lalo siyang napuno ng galit. Lagi niya gustong patayin si David. Alam niyo po yun? Lagi niya gustong patayin yung jealousy is a sin. And ito po yung verse 10. Ito dapat yung ating laging panalangin. Create in me a clean heart. Alam po ni David na siya'y madumi. Hindi niya may harap ang sarili niya sa Panginoon. And gusto niya ng renewal. Renewal. The right spirit. Alam niya mali ng espiritu na nasa sa kanya. Sa tinagal-tagal niya nagsisilbing hari, dumating ang panahon na siya ay lumalayo sa presensya ng Panginoon. That is gradual, mga kapatid. Hindi po bigla. May process. Huwag sana nating sapitin yung time na hindi na tayo makadecide. Na wala na yung espiritu ng Panginoon. Ito yung nakakatakot. Hindi mo na ma-recognize ang espiritu ng Panginoon. Verse 11, cast me not away. Ganon po yung panalangin ni David. Ang presensya ng Panginoon ang mahalaga sa kanya. Ayaw niyang alisin yung espiritu ng Diyos sa kanya. Holy Spirit. Meron pa po yan, basahin niyo po, assignment ko sa inyo. Basahin po natin ang Psalms 51. Ang sabi niya pa doon, tanda ko, kasing rumima ng kulay pula. Sobra siyang dumi. Crimson. Ganon niya tinuring ang kanyang kasalanan. Kapag po tayo umaamin ng ating kasalanan sa Panginoon, wala na po tayo excuses. I-mention natin, Lord, this is my sin. Lord, ito yung kasalanan ko. Wag po tayong mahiyaw lang pong nakakarinig.
Siyempre, hindi ka magdadasal din ng madaming tao. Ano po? Harapin natin ang Panginoon. Sa palagay niyo po lang sinarabi ni David, ang kanyang panalangin, Psalms 51, siya po ba ay nakaupo lamang? Na-imagine niyo po yung kanyang itsura? Paano po tayo mag-sorry? Nangangatal. Ano po? Lalo na dyan ng panggarote. Katal na. Hindi po siya basta nakaupo na, Lord, forgive me for all my sin. May kasama yung luha. May kasama yung paulit-ulit. Lord, hanggat hindi mo na-achieve yung forgiveness, alam mo sa puso mo, hindi ka tumitigil. That is true repentance. And true repentance means you acknowledge your sin. At hindi mo na uulitin. Ang pag-ulit po ay hindi pagsisisi. Pag binalik-balikan natin ang kasalanan, yun pa din, sa buong 2024, hindi po yun pagsisisi. Nahiya ka lang sa Lord. Natatakot ka, baka mautas na ako, di ako'y mananalangin na. Naalala ko po na nag-aarap ako mag-drive. Dito po ako talaga natutong manalangin ng matindi. Tagaktak po yung pawis sa loob kahit may aircon. Binoboy ko na, Lord, niligtas mo po ako, patawad po. Baka hindi ako makauwi. Sa lapit po ng talaga, sa Anselmo, talaga po ako ikatal. Pawis-pawisan po yung manibela. At pagbubuksan ko pang bintana, pinabubuksan ko para malaman nila ako to. Ma'am, baka kasi ako'y banggain. Afraid of my life. Ayoko mabalitang namatay sa aksidente. Ang tulig noon. Sayang yung binayaran ko 10,000. Are you afraid of your life? Mawala ngayon. Siyempre, gusto pa nating enjoy ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Inip na kayo. Okay, 1 King 2 verse 1 to 4. Ito po yung maganda. Ito yung kanyang huling tinagubilin kay Solomon. I'm sorry, tama, Solomon nga. I am going where everyone on earth must someday go. Lahat po tayo doon tutungo. Ano po? Take courage and be a man. Observe the requirements of the Lord your God and follow His ways. Napakaganda ng kanyang pangaral sa kanyang anak. Okay, in relation to this, sa Old Testament, nandun yung banal na espiritu. Ito po ba ibinigay ng Panginoon sa New Testament? Okay? Ang sabi, paano po ibibigay ang Espiritu ng Panginoon? Holy Spirit. Di ba kayo bakit yung prayer niya dinidinig ng Panginoon? Ba't ang akin hindi? Natanong nyo na yun minsan, bakit sila nagpapasalamat na, nagtetestify? Yung amin, Lord, ang tagal. Na-experience ko po yun. And nandun po yung process. Acts 2 verse 38. Repent and be baptized. Every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. There must be repentance, pagsisisi at tayo mabautismuhan na salita ng Panginoon, ng kanyang Espiritu, and there is forgiveness. Ang Diyos po'y nagpapatawad. Amen? Pero kailangan po natin kilalangin ang ating kasalanan. And then the gift of the Holy Spirit will come and it will overflow. And if you receive already the Holy Spirit, do not neglect your gift. That is God's greatest gift po sa atin, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. If you already have that gift, alam nyo sa inyong sarili na ang Diyos ay nasa akin, kayo nakapagsisi, ang Panginoon ay binigay sa iyo ang kanyang Holy Spirit. Do not neglect your gift. Mahaba pa po ang ating paglalakbay sa mundong ito. Ano po? Di po natin alam. Do not grow weary. Bakit po tayo napapagal? Sa mga nasa worship team, member din po ako ng worship team. Nag-back up pa nga kahit sintonado, wala nang mapagpilian. Imagine yun, wala sa tono, walang-wala na talaga. Sa worship team, nandun po ako. Pero, going back, binabalikan ko, faithful ba ako nun sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? What happened? Kasi nung pag-alis ko ng worship team, pumalpak ako. This is paalaala mga nasa worship team. If you worship the Lord, you lead us here in worship, you read God's Word. Kahit alisin kayo ng Panginoon sa anumang ministry, you will never fail.
Magkakamali ka, pero hindi ka lulubog sa kasalanan. You will receive that power. The power will come over you. Okay? In Titus 3 verse 5, He saved us not because of righteous things we have done. Hindi dahil tayo'y matuwid, but because of His mercy. Wala po sa ating matuwid kahit isa. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Tama po. Tayo pong lahat ay hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Every day. Okay. I believe this message is the wrap-up of God's message throughout the year. Okay, bakit po? So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Okay? Kapag nasa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon, we will not gratify. Gratify talaga ang ginamit. The desires of the flesh ay talagang, pag hindi po natin, hindi tayo ready, we will give up. Diba? Bibigay natin, sige, gagawin ko to. Hindi na tayo makaalis kasi pumunta ka. Ang sin naman po ay hindi agad-agad nating magagawa. Yan po ay step by step. May proseso din ginagawa ang kaaway. Nagsisimula yan sa, huwag ka nang mag-church, puyat ka naman. Tamo, hindi ka niyan pinansin. Ayan. Yung mga gustong mapansin, kanyang unang mamansin. Ano? Marami din mang natakbo sa utak namin pagka Sunday. Ayan. Yan ang simula. Jealousy. Ang flesh natin, gusto natin tayo yung bida. Tayo yung pinaparangalan. Hindi ang Diyos. The flesh desires what is contrary to the Spirit. And the Spirit is contrary to the flesh. Magkalaban po ang ating laman at Espiritu ng Panginoon. They are in conflict with each other. Nagtatalo. So that you are not to do whatever you want. Ang flesh natin ay gustong tayo ang magaling. Tayong mahusay, tayong kinikilala, tayong pinakabida. Hallelujah. Hallelujah. And you know what? Nasaan ba ang Espiritu ng Diyos? Wala po lang sa church. Narito po. When we read God's Word, the Holy Spirit will talk to us. Kakausapin tayo ng Panginoon. Huwag kayong magmadali. Dahan-dahan lang. And we pray. Panalay, Lord, sana maintindihan ko, Ari, talagang malalim. Tagalog na, hindi ko pa rin magets. Ganon talaga, may pagkakataong tayo may kausap, di po ba? Pag tayo may kausap, ang haba na sinabi, hindi ko nagets. Paulit nga. Pero ito po, paulit-ulit ng basahin. This is the key. This is the wrap-up of God's message to us. To read and love His Word. I know, generational blessing. David experienced the generational blessing. Why? Sa buhay ni David, sa kanyang lineage, nagsimula ang buhay ni Jesus, our salvation. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. You know what? Hindi ako masyadong, yung PowerPoint, madali ko lang tong ginawa. Kasi nandito. Gala pa nga ako ng gala. Within the week. Nakadalawa pang Batangas. Sabi ko, Lord, parang ang tamad ko. Pero the word is already there. Nasa puso ko. Pero may challenge mong ginawa ang Panginoon sa akin. Matigas din po ang ulo. I remember my promise sa Lord. Lord, ipasa mo lang ang aking asawa, patatawarin ko na po. Alam nyo guys, isang taon hindi ko talaga magawang kausapin. Ang heavy, Kasi sabi ko, talaga namang pero nagkaroon ako excuse, Lord, hindi talaga. Lord, hindi pa ako ready. Pinorgive ko na po, Lord. Pero hindi ko kayang kausapin. Talagang nagbabattle yung puso ko. Sabi ko, pag magbabasa ako ng word, ayaw ko, hindi ko mag-gets. Hindi ko maunawaan. And then, God is good. Lord, susunod po ako. I cannot step here in front of you kung hindi ko po yung ginawa. Amen. Iyak ako na, Lord, sige na po. Susunod na po ako sa iyo. Kasi alam ko lagi may pumipigil. May blessing siyang binibigay, pero hindi ko makuha. Kasi nagbitaw ako ng salita sa Panginoon. And you know what? Inintay ko po, umuwi.
ang aking kinagagalitan. Alam niyo yung pihit yung paa mo, hindi ko kaya, Lord. Ang laki ng kasalanan ng taong ito sa akin. Kahit hindi ko siya, Lord, kailangan. Promise, Lord. Kahit di ko na siya kausapin. Ganun kataas ang aking pride. Ako po naman kasi transparent kung ano nasa puso. And then, ang galing ng Lord, nagawa ko siyang yakapin. Hallelujah. Ganun po ang pagkilos ng Panginoon. Panalo po ang Lord, ang Holy Spirit, and you know what? Kasi gusto ko maranasan, makita ng mga anak ko na ako'y marunong magpatawad. The legacy na I can forgive those talagang sabi ng Lord, wag mo nang isa-isahin, tama na. Okay, Lord. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa umaga pong ito, aking dalangin ng bawat isa sa atin, maranasan ang kabutihan ng Panginoon. Maranasan yung dinidinig ng Diyos ang inyong panalangin. Kasi ang Diyos ay mabuti, dinidinig niya ang ating panalangin. And He teach us how to pray. Hindi po ang pananalangin pagalingan ng pagandahan ng sinasabi, napahabaan. Ito ay pagiging transparent natin sa Diyos. Lord, ako to. Ako po'y makasalanan, patawarin niyo po. And Lord, hindi ko to kaya. Are you afraid of your future? Trust God. The Lord knows it. Are you afraid of your son's future, of your children's future? Trust God. Ayaw yung magkamali. Di ba tayo lahat ayaw magkasala sa Panginoon? Ayaw nating malayo sa presensya ng Diyos? Trust God. Let us repent, 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 and be baptized with the Holy Spirit. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Dinadakila ka po namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lahat po tayo tumayo. Tayo po yung nakikinig po ang Diyos sa pighati ng ating mga puso. Siya po'y nakikinig. Kung matagal ka nang nawalay, alam mo, nawalay ka sa presensya ng Diyos. Hawakan mo ang iyong Biblia. Bumili ka kung labo na ang iyong mata. Bumili ka ng malinaw na Biblia. Basahin mo. Andun ang pagpapala, redemption ng Panginoon. Huwag po tayong magtiwala sa ating sariling lakas. Tayo po'y may mga hanap buhay, pero hindi natin alam ang bukas. Ang mangyayari sa 2025, hindi natin alam. Nobody knows. Pero God is good. God is in control. And let us trust God's word. This is the Holy Spirit. Believe me. Experience, and someday you will be bold enough to stand and testify God's blessing upon your life. Hallelujah. Lord, hallelujah. Today, O Lord, repent our sins to you, Panginoon. Lahat ng aming kasalanan. Come on, church. Repent. Confess your sin. Kung sa palagay mo, ikaw ay naging idolatrous in your heart, matagal mong kinalimutan ang iyong first love, pagod ka na, katulad ni King Saul. Dumarating ka sa time na ayaw mo nang mabuhay. You're tired of every day. Spirit of the Lord is not in you. Pero God is a redemptive God. Kung paano nagkaroon ng redemption sa buhay ni King David, you can experience that. You can transfer God's anointing to your generation, to your generation, to your generation in Jesus' name. Confess it. Wala na tayong panahon para magsinungaling sa harap ng Panginoon. Aminin natin na kailangan natin ng Diyos, His Holy Spirit, and patuloy natin kilalanin ang banal na Espiritu. Hallelujah. Ang mga buto mo ba'y nanghihina ngayon? Pagod na pagod ka na? You are afraid. Gusto mo nang uminto. You're not happy anymore. The joy of salvation is not there. Hallelujah. Aminin po natin sa harap ng Diyos. He is our hope. He is our deliverer. The Holy Spirit ang iniwan ni Jesu Kristo
para po tayo manatiling matatag. All the missions na ibinigay niyo sa atin, lahat ng ministry na meron tayo will be victorious in the name of Jesus. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Yes, Lord, our hope is in you, your Holy Spirit. I pray for the whole church that we will long for your presence. Lord, we want your anointing for 2025. Huwag po kaming iwan, Panginoon. Ibalik niyo po ang Espiritu, ang banal na Espiritong nawala sa amin. Kung meron po sa aming iniwan na ng Espiritu, Lord, I beg you, Panginoon. Panginoon, ako po'y namamagitan sa kapatid kong ito. Buhayin mo ang kanyang Espiritu, Panginoon. Hallelujah, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Repent is the word for this year. And the greatest gift na meron kang ibibigay, mararanasan, at iiwan mo sa buhay na to, sa iyong mga generasyong iiwan, is the gift of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's worship the Lord. There's nothing worth more Lahat po tayo umawi. that would ever come close. Nothing can compare. You're our living Ikaw ang hope. aming pag-asa, Panginoon. Yes, Your Jesus. presence. Your presence, oh God. Come, your presence. Yes, Jesus. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is No more shame. There's no shame in the God's presence. Hallelujah. your presence, Lord. Taas po natin ating kamay. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Oh, Jesus. God, Your your presence, Lord. Surrender our lives to you, oh God. Yes. Amen. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living Yes, ikaw ang aming hope. pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Yes, Your Jesus. presence, Lord. I'll taste it and see. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free, when my shame is undone. Your presence, Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome
tayo pong pumila by family. Aking pong inaanyayahan ang mga magkakapamilya, tayo po'y pumila ng maayos sa unahan. At kung wala po dito ang inyong kapamilya, yung tinuturo niyo pong pamilya, sama po kayo sa kanila. Hallelujah. Come on, church leaders, pasuyo po. Hallelujah. Pila po tayo dito. Gawin po natin ng maayos. Hindi po tayo titigil hanggat wala ang anointing ng Panginoon. Kung wala po dito ang inyong pamilya, syempre tayo po'y magkakapamilya, pila po tayo. Dini po. Kung paano tinawag ng Diyos ang kanyang 12 bayan, tayo po'y pumila. Gusto nyo po'y by apelyido pa, alphabetical, kayo na po ang bahala. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pila po tayo. Pila po. Yan. Hallelujah. Magkakasama na po ba? Huwag po tayong paiwan. Ang banal na Espiritu po ang hinihingi natin sa Panginoon. Ito po ay seryosong bagay. Hindi natin alam ang kakaharapin natin sa bukas. Pero sa Diyos, naroon po ang Panginoon. Hallelujah. We will ask for anointing. Yes, Jesus. Gawin po tayo natin ito ng buong puso. And anuman po ang nakumit na kasalanan ng ating pamilya, hihingi natin ang tawad sa Panginoon. Hallelujah. Kung kasalanan po natin na hindi ibigin ang kanyang salita, alam mo, kasalanan po yun. Kasi ayaw mo sa presensya ng Panginoon, hingin po natin ang kapatawaran. Fathers and mothers, gawin po natin ang buong puso. Hallelujah, Lord. Today, lumalapit po ang buong church sa iyo, Panginoon. Ng buong pagpapakumbaba, Panginoon. Hinihingi po namin ang tawad, ano mang nagawang kasalanan. Hindi man po namin ma-mention in words. Nakakahiya, Panginoon, sa iyo. Ngunit, Lord, tiklop-tuhod po kami humingi ng tawad sa aming mga kasalanan, ang aming pag-iimbot, ang aming pagkagalit, ang aming pagkabuot, ang aming pagsampa sa Diyos-Diyosan, ang aming pagtitiwala sa sarili naming lakas, ang pagmamahal namin sa salapi, ang kahintik-hintik na karumihan, all lustful thoughts, all sexual desires in Jesus' name. Hallelujah. Ang di namin pag-ibig sa iyo, ang pagtatakwil namin sa Espiritu mo. Patawad, Panginoon. Nagkamali po kami sa harapan mo, Panginoon. And Lord, renew your spirit. Kung ano pong naranasan ni David, na pagbabago mo sa kanyang buhay at sa kanyang henerasyon, amin pong hinihiling sa iyong presensya. Ipagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Kahabagan niyo po kami, O Diyos. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan. At we pray for anointing. Kung 3 beses mong in-anoint si David, Lord, do it in our church. Hallelujah. I pray for anointing. Hallelujah. 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 Sharababakanda, rababashika, rababasik, harabakanda. Come on, Holy Spirit. Baptize us once again, O Lord. And let there be true repentance and true direction, O God of our lives. Yes, Lord, even our future is in your hands. Wala po kaming alam sa araw ng bukas. Sa taong 2025, maaari kami puno ng takot. Pero today, Lord, we trust in you, Lord. Dahil alam namin ang Holy Spirit ay nasa amin. We are anointed. You anoint us, Lord, and we thank you, God. Hallelujah. Do not dismay. Do not dismay the Lord God. Hallelujah. Talikuran na natin po ang kasalanan. Hindi ka pa mapagod, paulit-ulit. Nakakapagod po. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord.
Praise your holy name in Jesus' name. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name. Let us continue to worship the Lord. Let us become more aware of your Continue to worship. presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Your goodness, Lord. Your goodness, Lord. Your goodness, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Come on, lift up your voices and give thanks to God. We thank you for your spirit. Thank you for your love. Yeah. Hallelujah. We just want to thank you, Lord. Thank you, God, for your spirit, Lord. It was your spirit that has brought us through this year. We pray, Lord, na ang iyong banal na espiritu, Lord God, ang will take us, oh Lord God, through 2025, Lord. All we want is your spirit, God. Nothing else. Nothing else matters, oh Lord God. We just want your spirit, Lord. Over us, over our families, over our children, over our parents, over every generation, oh Lord God. Nawa, oh Lord God, yung banal na espiritu, oh Lord God, ay siyang kumilos, oh Lord God, sa bawat isa. At siyang magpalakas sa bawat isa. Lord God, lalo sa darating na taon, Lord. So we give you all the praise. We give you all the worship. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Para po sa ating tithes and offering, at saka po yung year-end offering sa Lord. Kayo po ay inaanyahang lahat ay lalapit dito para po sa ating year-end offering. Come on, let's worship the Lord as we give our tithes and offering. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon,
Anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw, araw-araw kasiya, araw-araw kagalakan, Araw-araw kagalakan. araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. O anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala Wala kang katulad! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala Kang katulad, wala kang katulad. Ano man? O ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, Maging panahon. o ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Happy New Year, JFPC! Hallelujah. Lord, we just want to thank you, Lord. We lift to you up, O Lord God, this tithes and offering, O Lord God, sa mga nagbigay, O Lord God, with all their heart, O Lord God. Bless them, O Lord God, 100-fold. O Lord God, open the doorways of heaven, O Lord God, to bless them more, O Lord God, so that they could bless more, Father God. Nawa, O Lord God, itong mga in-offer sa iyo, you will receive, O Lord God, you will receive. And you honor, O Lord God, those, O Lord God, who have given to you wholeheartedly, Lord God. So we thank you, God. Lord, we give you all the praise and all the worship. In Jesus' name, amen. God bless everyone.